the tribe of ORH, the network of my father, Pastor Vidal Carag, and I'm currently studying at Lyceum of the Philippines University dito sa Cavite, taking up Bachelor of Science in Foreign Service. And also, I'm an SK counselor dito sa amin. I just want to share my cell life. I started my first cell at the age of 13. So, 13 years old ako, nag-start ako ng cell group ko. Para sa akin, hindi pa ganun kahirap kasi laro-laro lang. Kasi at the age of 13, parang wala lang. Pero katagalan, dun ko naranasan yung talagang being a real cell leader. And ngayon, I'm 16. I've already completed my 12. Hindi pa lahat sa kanila may cell, pero most of them may cell na. At masasabi kong lahat sila nakapag-experience na magkaroon ng cell. Yun nga lang yung iba, medyo nag-die down ngayon yung cell. And para bigyan kayo ng some proof or para makita nyo what happened and what's happening inside my cell, just watch this. Desperate eyes and racing hands, to the suffering and the need, to the ones the world has cast aside. Where you want me, I will be. I will go, I will go, I will go, Lord, send me to the world, to the lost, to the poor and hungry. Take everything I am, I'm clay within your hands. I will go, send me. Let me not be blind with privilege. Give me eyes to see the pain. Let the blessing you've poured out on me not be spent on me in vain. Let this life be used for change. I wanna live for you, go where you lead me. I wanna follow you. So there, nakita niyo po yung pictures ng cell group ko. Masasabi ko po is, wala pong hadlang sa pagmamahal, sa paggawin ng tao. Kasi ako, when I was in high school, kagraduate ko lang po nung April. I was a science class student, pero nakapagtayo po ako ng cell group ko sa room when I was third year and nagpatuloy hanggang fourth year. Hindi po naging hadlang yung oras, hindi po naging hadlang yung karamihan ng projects, assignments, or whatever sa loob ng room. Hindi siya naging hadlang. Hindi rin naging hadlang yung age. At para naman po sa mga nag-work, hindi rin hadlang yung work. So wala talagang hindrance para mag-win tayo ng tao, para magmahal tayo ng mga kabataan, ng mga kapwa natin. Kasi for me, ang love, it's not just giving what you can. It's giving what you have and giving what you have to. Na kahit basta kailangan mong ibigay, kahit mahirap yan, kahit hindi mo na kaya, pero dahil kailangan mong ibigay, ibibigay mo. Dahil meron ka, kailangan niya, ibibigay mo na lang. So that's love. Pero hindi po natin magagawang magmahal ng tao kung hindi natin mahal si Lord. Hindi natin magagawang magparami ng tao, mag-win ng souls, and mag-make disciples kung hindi tayo nagmamahal. So yun, pairalin natin yung pagmamahal natin para sa tao, hindi para sa kung sino-sino o
kung ano-ano. Unahin natin yung mga tao sa paligid natin. I hope na nag-enjoy kayo at na-challenge kayo dun sa pinanood nyo. Sana pag-uwi nyo, isipin nyo, evaluate nyo yung mga tao na kailangan yung dalhin sa Lord, na wala pang kasiguraduhan kung sa heaven ba siya or sa hell mapupunta. And i-invite nyo sila, iwin nyo sila. So, God bless everyone and enjoy! Tinahali ng sabayan, bagong uso ay simulan. O dapat lang kabataan, oras mo nang makialam. O kakabaka-baka-baka-bataan, mga katropa tayo na, huwag nang umuro-sulong pa. Buong loob sumama na, darating na. Tara, simulan mo na. Tena, bagong pag-asa, darating na. O kabataan, ang galing naman. Simulan, pagbabago sa bayan, darating na. Tara, huwag kakaba-kaba. Tena, oo, may laban ka. Galingan, sipagong pag-usayan, panawagang kabataan, darating na. Maaasahan ka dito, mahusay ang ideya mo. Pakita mo, marunong ka, bayan sa'yo'y umaasa. O kakabaka-baka-bataan, mga katropa tayo na, Huwag nang